Magandang hapon mga kaibigan at welcome po dito sa aking YouTube channel, ang JD TV is straight to the point. At sa hapong ito, ang sasagutin po natin na issue, ito yung tanong patungkol kay Mama Mary na may turo ang Katoliko na ito daw ay spouse of the Holy Spirit. Pero, meron din tayong katuruan na si Saint Joseph, spouse din ni Mama Mary. So parang lumilitaw na sa ating katuruan, dalawa ang spouse ni Mama Mary. Si Saint Joseph at ang Holy Spirit. Kaya para mabigyang linaw ang katanungang ito, panoorin nyo ang episode na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Legally speaking, ang spouse ni Mother Mary, si Saint Joseph lang talaga. Sa Mateo 1:18 hanggang 21, pinakasalan siya ni Joseph. No, dahil si Joseph kasi ang tumayo na foster father ni Jesus Christ. Itong pagkasabi sa theology na the Holy Spirit is the husband of or spouse of Mary, the Holy Spirit is spouse of Mary, metaphorical yan bro, narciso, metaphorical yan. Ang ibig sabihin yan yung ugnayan ni Mother Mary at ng banal na espiritu, no, sa pagkalalang ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung titingnan mo kasi yung Bible, si Mother Mary kasi ang bagong covenant, the new ark of covenant, binaglagyan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang the new ark of the covenant kasi 'di ba sa Old Testament ang ang ark of the covenant sa New Testament, ang nakalagay doon yung mana, yung bread na galing sa langit, nandun sa ark of the covenant sa Old Testament. Tapos yung ark of the covenant nag-overshadow doon ng Holy Spirit sa Old Testament sa panahon nila ni Moses. Nag-overshadow ang Holy Spirit, tanda ng presensya ng Diyos. Kung babasahin mo ang panahon nila Moses, na nangyari yan sa pahayag ng anghel na Gabriel kay Inang Birheng Maria sa Lucas 1:35, mababasa mo dyan sa English. The Holy Spirit nag-overshadow kay Mother Mary. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So yan po ang pinagmula ng theology ng the Holy Spirit is the spouse of Mary. Metaphorical yan sa malalim na ugnayan ni Mother Mary at ng banal na espiritu sa pagkagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa sinapupunan ng Inang Birheng Maria. No, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, no, na siyang gumalaw sa ating Inang Birheng Maria para mabuo ang ating Panginoong Jesucristo. So yan po ang ibig sabihin nun. It's a metaphorical, hindi yan literal na talagang mag-asawa sila ng Holy Spirit, no. Hindi po yan ang paliwanag sa theology. Metaphorical yan, no. Basahin ko yung Luke 1:35 na lang, no, para maunawaan mo ano yung point ko. Dito sa 1:35 ng Lucas, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo, kanino sa iyo? Kay Inang Birheng Maria. Mapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Ibig sabihin si Panginoong Jesucristo. Itong term na mapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, sa English niyan kasi overshadow. And the angels answering said to her, ibig sabihin kay Mother Mary,
The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee. Yan, overshadow. Yung overshadow kasi malaki ang significance niyan sa Old Testament, no? Kasi ano yan, naglalarawan yan sa presensya ng Diyos. Okay, so katuwang ng Holy Spirit, katuwang ni Inang Biring Maria ang Holy Spirit sa pagkabuo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sinapupunan. Kaya sa theology, tinawag siya na spouse of Mary ang Holy Spirit. It's not literal, it's metaphorical, meaning yung ugnayan ng Inang Biring Maria at ng banal na Espiritu sa pagkabuo ng ating Panginoong Jesucristo sa sinapupunan. Yan ang ibig sabihin niyan, kapatid, hindi yan literal. No, but in literal matters, kung sino talaga ang asawa ni Inang Biring Maria, si Jose. No, sa Matthew 1:18 natin umpisan, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So nakasal talaga siya kay Jose, no? Si Jose. So in legal talaga, si Jose talaga ang kanyang asawa sa legal matters. No? Kaya yun ang literal na asawa niya, si Jose, bilang foster father ni Jesus. Pero yung sa Holy Spirit, theological yun, metaphorically speaking, yung ugnayan ni Inang Biring Maria at ng banal na Espiritu sa pagkabuo ng ating Panginoong Jesucristo sa sinapupunan ni Inang Biring Maria. So yan ang explanation yan sa theology, Brother Narciso, kung bakit tinawag na spouse of Holy Spirit si Mother Mary. Brother Jando? Yun po ang sagot ni Brother Junre kung bakit ang Katoliko naniniwala na itong si Mama Mary ay tinatawag ding spouse of the Holy Spirit. Pero para sa palaliman na dahilan, ating tanungin si Magisterium AI kung ano ang ibig sabihin, bakit may ganyan. Many Catholics call the Blessed Virgin Mary the spouse of the Holy Spirit because the Church sees Mary uniquely among creatures as the one in whom the Holy Spirit's action brought about the incarnation through her free, faith-filled consent. So the spouse language is a devotional, spiritual image for that profound bond. So hindi siya literal, no? The foundation, the Holy Spirit overshadowed Mary. At the Annunciation, the angels tells Mary that the Holy Ghost shall come upon you and the power of the highest shall overshadow you. In the church tradition, Mary is not just a passive vessel. The Holy Spirit fills her and makes her virginity uniquely fruitful while her faith cooperates fully in God's plan. So, in Catholic teaching, Mary becomes the concrete place of the Holy Spirit's work in preparing and bringing about Christ's coming. Why spouse? Because it expresses a real spiritual union in an image. Pope Francis explains that Saint Francis of Assisi had a prayer greeting Our Lady as a spouse of the Holy Spirit, connecting it to Mary's fiat or yes. Yung pag-yes niya, it's called fiat. To the Father's plan and to the Holy Spirit, filling her so that the Son is conceived. At the same time, Pope Francis also gives an important caution. This expression is an image. It must not be rendered absolute but taken for that amount of truth it contains. In other words, spouse does not mean a literal marriage. So tama ang sinabi ni Brother John rin ng sinabing spouse of the Holy Spirit. It is not literal. Hindi siya literal na marriage.
nor does it replace the church core truth about Christ as husband in the Christ church symbolism. It's meant to highlight Mary's privileged, spirit-filled relationship. So, walang kinalaman ito sa literal na pag-aasawa. Ito ay isa lamang symbolism. Mary as model of how the Holy Spirit works in the church. The Catechism presents Mary as the church model because of her complete adherence to the Father's will, to the Son's work, and to every prompting of the Holy Spirit. So calling Mary the spouse of the Holy Spirit is a way of saying Mary is the exemplary realization of what it means for a person to be led and to be yielded to the Holy Spirit, especially seen in the incarnation itself. And the summary is, Catholics call Mary spouse of the Holy Spirit because at the Annunciation, the Holy Spirit came upon her and made her virginity fruitful through her faithful consent. And the Church uses spouse as a devotional or spiritual metaphor for that intimate bond, while stressing that the image is not to be taken in a strictly literal sense. So, napakaliwanag ng pagkakasagot ni Brother John Ray, at nawa ay natulungan kayo para maunawaan kung bakit mayroon tayong katuruan na Mary is the spouse of the Holy Spirit. Baka sabihin nyo kasi, nga dalawa ang asawa. Tandaan natin na yung isa is literal, yung isa is metaphor. Paalam!